Uy, andiyan ka na pala. Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Meron tayong matinding pag-uusapan ngayon na naman. Ano ka naman? Kasi, nabalitaan nyo ba si Antiklir parang tila doktor na ang style. Bakit naman Paring RJ? Paano mo naman nasabi na doktor? Kasi nga naman, siya na yung nagsasabi kung si Marcos okay pa ba o hindi na. 'Di ba? Yan sa interview niya diyan, wala sa hulog talaga itong Ali na to. Ewan ko, hindi ko malaman kung ano ba to. Ito, lagay natin yung thumbnail. Ayan na. Kasi sabi niya katawan niya yan mas siya ang nakakaalam sa katawan niya. Yan ang logic ni Auntie Claire. Naku po. Wala talaga si ate. Naku po. Ay nako. Auntie Claire, ano ba nangyayari sa'yo? Baliw ka ba? Yan ang tanong ng taong bayan. Baliw ka ba? Hindi, kasi dapat nalalaman yan. Transparent dapat ang isang presidente pagdating sa kanyang kalusugan, di ba? Dapat alam natin yan, alam ng taong bayan yan. Pero parang tila may tinatago ang Malacanang dito sa nararamdaman o yung sa kalagayan ng presidente. Bakit? Hindi basta-basta yung yung diverticulosis. Hindi ko mabanggit sakit po yan sa sa bituka daw. Sakit po yan. Mamaya babasahin ko sa inyo yung sabi ni ChatGPT patungkol dyan. At kung saan nakukuha yan, naku po. Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Diba? Kung nagustuhan nyo yung ating mga videos, like nyo, subscribe nyo ako. Kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. Pero ang napapansin ko, maraming nanonood dito na mga tropa natin, mga pare natin na hindi pa nakasubscribe. Nood lang ng nood. Ano to? Pipindutin mo lang Ha? Ayan, umpisa na natin. Okay po ba? Okay lang. Umpisa na natin to. Ito. Muling hindi nakadalo si Ay, bakit Pangulong naman? Ferdinand Marcos Jr. sa isang aktibidad sa Malacanang araw ng Miyerkules matapos sundin ang payo ng kanyang mga doktor na magpahinga kasunod ng kanyang pagkakaospital noong nakaraang linggo. Nako po, ayun na nga. Magpahinga daw si Bongbong Marcos, sabi ng kanyang mga doktor. O yun naman pala mayroon naman pala Ang umaten ito si yung ayam na uutusan. Si Batman, si Recto. Ayun ang utusan yan. Putsay na. Hindi ko nga alam kung kung ayaw mo pala mautusan, bakit ka naging public servant? Bakit ka pumasok dyan? Anyway, tuloy natin to. Samantala, inilahad ng palasyo na hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin hinggil sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo dahil hindi naman daw life-threatening ang kondisyon nito. Si Creslin Catarong magbabalita. Sa Gawad Lingkod Bayani event sa Malacanang araw ng Miyerkules, si Executive Secretary Ralph Recto ang kumatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, inaasikaso ni Pangulo Marcos ang mga dokumento at patuloy na nagtatrabaho habang sinusunod ang payo ng mga doktor na pahinga lang matapos siyang isailalim sa medical observation dahil sa diverticulitis. Dagdag ni Recto, wala umunong dapat ikabahala sa kalusugan ng Pangulo at maayos ang lagay nito habang nagpapagaling. Konting pahinga lang. Just like any other normal individual. Hindi kasi ang nila dyan, ang packaging nila dyan, kaya daw nagkakasakit na si Bongbong Marcos, sobrang kasipagan daw, sobrang sipag daw ng presidente, kaya ganyan, nagkakasakit na Parang wala naman sa kasipagan yung sakit niya. Sakit sa bituka to Specifically, ito sakit sa large intestine, sa may colon. Ay, nako, it's too big. Too big, it's all I gonna be. Deeper than all that I see. Sure ba kayo pumunta sa doktor Opo. at pasakit ang sa inyo? Tignan mo,
Tignan mo tong ano niya. Ito talaga eh, ano talaga to si ano eh, si Recto eh. Ewan ko basta, parang tanga. I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest di kayo ng 1 week. Sa hiwalay na Hindi ah. Hindi. Hindi lahat ng instance ganon, hoy. Ano, Batman na ayaw mautusan. Hindi po lahat ng instance na pag masakit ang tiyan mo, pinagpapahinga ka ng 1 week. Hindi naman 1 week. Minsan isang araw. Huwag ka pumasok ngayong araw na to. O kaya minsan na pag masakit ang tiyan mo, mag-ano ka lang. Magsaging ka lang, ganon. Hindi naman isang linggo. Iba na yung isang linggo. Malupit na yon, di ba? pahayag, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na patuloy ang Mm. paggaling ng Pangulo mula sa diverticulitis. Dagdag pa niya, maaari mo ng kumatawan sa Pangulo sa ilang engagement ang Executive Secretary at iba pang miyembro ng gabinete na nagsisilbing kanyang alter ego habang inuuna ng Okay. Pangulo ang ganap na paggaling. Samantala, sa Palace Ito na. briefing sa araw ng Miyerkules, inihayag ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi na kinakailangang maglabas ng medical bulletin hinggil sa kalagayan ng kalusugan ni Pangulo Marcos Jr. dahil hindi naman daw life-threatening ang kondisyon nito. Binigyang diin niya na karaniwang naglalabas lamang ng medical bulletin kapag may seryoso o critical na karamdaman. Okay. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Rather, medical bulletin. Brother! Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Tiniyak ng Malacanang na hindi life-threatening ang kalagayan ng kalusugan ni Marcos Jr. sa kabila ng mga kumakalat na ulat mula sa umano'y hindi pinangalan ng source tungkol sa kanyang kondisyon. Sabi ni Castro, tanging ang Pangulo o ang mismong doktor nito ang maaring magbigay ng opisyal na pahayag hinggil sa kalusugan ng punong ehekutibo. Okay. Hindi umano maaring magbigay ng opinyon ang pamahalaan batay sa mga impormasyong nagmumula sa hindi pinangalan ng source, kahit pa ito ay sinasabing doktor mula sa isang pribadong ospital. Mhm. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Oo, Hindi po talaga. tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Tiniyak ng okay. palasyo na patuloy nitong ipapaabot sa publiko ang mahalagang impormasyon kaugnay sa kalusugan ng Pangulo kung kinakailangan Nakakatawa at tong tanga hiniling na ang pag-iwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong ulat na maaaring magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Muli namang siniguro ni Castro na patuloy na bumubuti ang kalusugan ng Pangulo at patuloy pa rin itong nakikilahok sa mga pribadong pagpupulong at mahalagang usapin ng pamahalaan. Pribadong Para sa Diyos at sa pagpupulong. Pilipinas, kung mahal ito si Creseling Catarong, SMNI News. Ano kaya yung mga pribadong pagpupulong, no? Yung mga session kaya yon? Ay, ibang session yung inasa isip niya. Hindi kasi mga pare, kaya medyo ano yung mga tao diyan na okay pa ba si Bongbong Marcos? Kasi ito ay hindi pala yan, mamaya na yan. Sana yun? Ay. Teka lang. Okay, nakita ko na. Ito pala, ito mga pare. Ayan, medyo in-enhance natin yan sa sa ChatGPT. Ewan ko kung... Kasi may nag-ano sa atin ito. Patient name, Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. So, pin birthday, September 13, 1957. 67 years old. Ewan ko kung tama. Teka lang Ewan ko kung tama to. Double check ko kasi in-enhance to ng ChatGPT. Pero titignan natin kung talagang ito ay tama. So, 68 years old. September 13. Mali yung 67. 68 yung nakalagay. Okay? So, yan. Requesting physician. Gopez Cervantes Juliet MD. So, yun daw yun. Tignan natin severe sigmoid diverticulosis. Ang hirap banggitin pala. With perforation and extensive menisteric mali yung menisteric phlegmon. Hindi nabasa yung iba.
indicating clinical deterioration. Under surgical consultation recommended. Surgical consultation recommended. Okay? Ano pa nakalagay dito? So, inaano ko lang kasi baka mamaya mali eh. Oh, for possible Hartmann's procedure or percutaneous drainage. Hindi ko maintindihan to. Pasensya na ha. Colonic obstruction or partial stricture from inflammation. Okay? Absent left kidney status post-donor nephrectomy. Tama ba? Sorry ito mga ano to mga medical term to eh. An unchanged small right renal cyst. Wow, ang dami. Mild hepatomegaly without focal pathology. Focal ba to? Local. Hindi ko maintindihan eh. Pasensya na. Malabo eh. Mild fatty involution of the pancreas. Arteriosclerotic vascular disease. Mild abdominal erotic and branch vessel calcification. Okay? Osteoporosis. This is the limited examination. O yan. Ayan daw yung ano. Ayan daw yung mga impression o yung mga so meron pala siyang mild fatty involution of the pancreas. So medyo absent left kidney status. So meron pala siyang mga ganyan. 'Di ba nung nakaraan eh? Hindi ko matandaan basta pero nung nakaraan parang hindi na daw original kidney yung ano sa. Hindi ko natandaan niyo ba 'yon? Hindi ko linawan eh. Hindi ko matandaan kung tama ba yung pagkakatanda ko. Pagkaka-remember ko dun sa hindi na daw original na kidney yung na kay Marcos. Sabi doon. Alam ko ganun yun eh. Pero ito yung mga impressions ng kanyang physician. Okay? So, yan. Iwan ko na yan dyan ha. St. Luke's Medical Center, Quezon City. So, sa tingin nyo, okay si Marcos? Okay siya? Kasi kung hindi siya okay, medyo mahirap yan. Kailangan niya ng pahinga at kailangang malaman ng taong bayan kung okay pa ba ang presidente natin. Kailangan po yan ha. Hindi po pwedeng itago yan yung kalagayan ng nakaupong presidente dahil kailangan yan is parang open book, transparent dapat yan. Kung ano man ang mga nangyayari dyan o kung ano man ang kalusugan ng presidente, dapat malaman yan. Kayo naman kasi pinagdadasal nyo kagad eh. Huwag niyo pagdasal. Kayo naman. Hindi, pag nawala yan si Bongbong Marcos, paano niya pananagutan yung mga kasalanan niya dito sa Pilipinas o yung mga katarantaduhang ginawa niya? Hindi pa pwede yun. Kailangan, niya yun, pagbayaran niya yun, di ba? Kayo naman. Hindi. Kasi kung hindi na siya, alam niyo mga pare, kung hindi na healthy ang Pangulo at medyo alanganin ang kanyang buhay, dahil sa nararamdaman niya, kailangan niyang magpahinga talaga. Magpahinga lang, hindi nang... Kayo naman. Ang sama ng utak niyo, bakit kayo ganyan? Ito, panoorin natin to para mainis kayo si Auntie Claire. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Hindi ba serious yan? Sige, basahin natin tong sa ChatGPT. Ano ba yung na yan? Diverticulosis.
diverticulosis. Okay, diverticulosis. Okay, ang diverticulosis ay isang sakit sa bituka, partikular sa colon, large intestine. Anong nangyayari? May maliit na bulsa sa bituka na tinatawag na diverticula. Kapag ang bulsang ito ay namaga o na-impeksyon, iyon ang diverticulosis. So mga karaniwang sintomas daw ito, sabi ng ChatGPT pananakit ng tiyan madalas sa kaliwang ibabang bahagi, lagnat, pagduduwal o pagsusuka, constipation o diarrhea, pananakit kapag dumudumi, pamamaga ng tiyan. Okay. Delikado ba? Pwede, lalo na kung hindi ginamot. Mauwi sa abscess o pagputok ng bituka. So yung sinasabi ni Auntie Claire na kailangan serious illness, hindi naman to basta-basta lang, sakit sa bituka to, ate. So serious to. Kasi pwedeng pumutok ang bituka ng isang pasyente pag hindi nagamot. Ewan ko kung nagagamot. Nagagamot pala. Nagagamot naman pala, nagagamot. Tapos meron pa siyang interview na parang wala daw, alam mo yun, parang wala daw siyang nararamdaman. Wala naman ako nararamdamang sakit, pero payat na payat siya at hingal na hingal. Wala kang nararamdaman, sir, o manhid ka na? No? Hindi mo nga alam na naglalak yung panga mo. Okay. Paano ginagamot? Depende sa lala. Mild, antibiotic, liquid diet, pahinga. Okay, pahinga, uy. Severe. Ang sabi doon, severe daw Severe ba yun? Confinement sa ospital. Okay, ano to? Antibiotics. Mas mataas na dose ng antibiotics. Malala talaga. Sabi dito, minsan kailangan ng operasyon. Diba? Pag-iwas, kumain ng high fiber food, gulay, prutas at whole grain. Puro kasi kay karne. Uminom ng maraming tubig. Patay, hindi nagtutubig yan Ay, nagtutubig pala siya. Tubig. Uminom daw ng maraming tubig, Bongbong Marcos. Iwasan ang matagal na constipation. Kung gusto, tinanong ko ulit, saan nakukuha? Saan ang gagaling? Saan ang gagaling? Paano nakukuha ang diverticulosis? Culotis pala, sorry. Diverticulitis, sorry. Ang hirap banggitin, sorry baka mali yung sinabi ko sa una Diverticulitis. Okay, diverticulitis. Hindi siya nakakahawa, okay? Hindi rin bigla-bigla lang nakukuha. Unti-unti siya nade-develop dahil sa lifestyle at kondisyon ng bituka. Ay, naku. Papaisip tuloy ako Anyway, pinaka-ugat daw ang diverticula. Bago magkaroon ng diverticulitis, nagkakaroon muna ng diverticulosis. Diverticulosis. Tama naman ako Diverticulosis Maliit na bulsa sa dingding ng bituka, karaniwan sa colon, okay? Napasukan ng dumi, nagkaroon ng bakterya o na-irritate, okay? Nagkaka-infeksyon at pamamaga, diverticulitis, okay? Mga dahilan kung bakit nagkakaroon, kulang sa fiber sa pagkain, madalas puro karne, fast food, processed food, konti ang gulay at prutas. Yan. Number 2, matagal na constipation, pinipilit ang pagdumi. Tumataas ang pressure ng bituka, nabubuo ang diverticula. Edad, mas common sa 40 pataas, humihina ang dingding ng bituka pag kulang sa tubig, tumitigas ang dumi, okay? Sedentarity, lifestyle, walang galaw, walang ehersisyo, paninigarilyo at alak. Walang drugs. Pag inom ng medicine.
Obesity, okay? Okay. Oh. Ayan ang mga ano, yan ang mga sintomas at mga dahilan kung saan natin nakukuha yung diverticulitis. Yan daw yon. So, hindi daw to serious illness, hindi daw to delikado. Medyo delikado to, anti-clear Kasi bituka to. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Yun ang problema. Pag sinabi daw ng Pangulo na hindi life-threatening, wala daw problema. Pangulo ang magsasabi sa sarili niya na ito ay okay lang. Parang mali mali Tangina, abogado talaga to, ang bobo. Mali yun hindi yun dapat ganon. Ang magsasabi kung ito ay malala o hindi, ang doktor. Anti-clear. Doktor ba si Bongbong Marcos? O ikaw, doktor ka ba? Hindi. Ang doktor niya ang magsasabi niyan. Rather medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita. Yan nasupalpal ka, no? Totoo naman. Hindi pa pwedeng yung Pangulo lang ang magsabi, kaya nga nanghihingi ang mga Pilipino o especially itong mga media ng medical bulletin para sigurado tayo na okay pa yung Pangulo. Okay pa ba siyang magpatuloy? Kasi kung hindi na, ikulong na yan. Di ba? Hindi, ganun Okay pa ba siyang magpatuloy dyan sa trabaho niya? Kasi kung hindi, hindi na po pwede. Hindi natin sinasabi na kailangan niya nang mag-resign, para lang kay BP Sara. Hindi po ganun Kasi kung hindi na hindi na maayos ang kalagayan ng isang namumuno sa Pilipinas, hindi po pwede yun. Kailangan healthy ang isang presidente. Ewan ko kung healthy to. Sa lifestyle nila, di ba? Sabi ni ate, totoo naman tama naman yung sabi niya yung tanong niya. Dapat po doktor ang magsabi para reliable. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo ang nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Yun lang, mas reliable daw ang Pangulo na magsabi kung ano yung nararamdaman niya. Anak ng putyang. Kaya nga ang tanong ko, doktor ba siya, ate, anti-clear? Doktor ba ang Pangulo para sabihin na okay lang siya? Hindi po pwede. Kasi kaya nga tayo may mga medical doctor, may mga espesyalista tayo para sa mga ganyan. Sila ang magsasabi kung okay ka pa ba o hindi. Espesyalista ba si Marcos? Peke nga daw yung diploma niyan sa sabi ni... Diba ni... Di kaya tano nung nung... Tama ba? Oo, nung... tawag dito? Nung 2016, yung debate nila, di ba? Nag-medical, ba yan? Practice? Hindi nga po pwede. Kaya nga nagtatanong, kailangan doktor mismo ni Bongbong Marcos ang magsabi na okay pa siyang magpatuloy sa trabaho. O kailangan niya muna magpahinga, di ba? Yun yung sinasabi, hindi yung ganyan ng logic mo na para kang gago. Pangtanga Di ba? Pangtangang logic Kahit sino mong, kanino mo pakita to sasabihin dito kay Claire, tanga Di ba? Sa mga sakit, doktor yan, hindi, hindi ka po pwedeng ikaw lang magsabi, hindi, okay ako. Okay naman ako. Ba't pa siya na ospital kung okay siya, di ba? Yun pa lang doon pa lang Bakit ka mau-ospital kung okay ka naman pala? Sabog, di ba? Hindi ka mau-ospital kung okay ka, Bongbong. Anti-clear, hindi mau-ospital yung amo mo kung hindi kung okay yan. Yun lang yun. Anta ka talaga? Gidingiti Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, ayun, naputang Yun yung sinasabi natin. Hindi naman siya doktor para sabihin
na okay siya. 'Di ba? Meron tayong mga doktor na magsasabi kung okay ka. Hindi pa pwedeng yun sa sarili mo lang o kahit sino diyan na kung sino ay makita mo lang na okay naman pala si Marcos. Hindi pa pwede yun. Kailangan natin ng mga expert pagdating sa mga ganyan. Hindi pa pwedeng yung kung sino-sino lang o yung sarili mo lang. Porket wala kang nararamdaman dahil manhid ka, sobrang high mo. I mean, sobrang taas mo, taas ng posisyon mo dito sa Pilipinas. Kaya wala kang nararamdaman, ganon. Hindi pa pwede yun. O, tingnan mo, kaya sabi niya, hindi naman siya doktor, ma'am. Pero siya, katawan niya naman po yun. Ng putang ina ang bobo. Konting saglit na katahimikan po para kay Auntie Claire. Ang bobo, di ba? Ang bobo. Tangina, porkit katawan mo, nararamdaman mong okay ka na, hindi nga. Putang ina naman. Ewan ko, kayo na bahala. Kayo na bahala mag-isip kung ano yung kung anong katangahan ang meron dito kay Auntie Claire. Kung anong utak meron to si Auntie Claire. Ang putang ina. Talaga naman gagawin ng lahat para lang maipagtanggol ang amo niya, no? Napakalupit. Palakpakan kay Auntie Claire. Kahit hirap na siya. Bigyan niya natin ng masigabong palakpakan yang ali na yan. Oy, palakpakan. Kawawa eh. Basta na kahit anong ano niya eh, yung nako-corner siya ng tanong, nako-corner siya ng hindi siya pwedeng hindi sumagot, 'di ba? Kasi inumpisahan niya yan eh. Inumpisahan niya yung mga ganyang style. 'Di ba? Pwede niya na ang trabaho ng PCO, ang trabaho niya is magbigay ng mga bagay o yung mga nagagawa o yung mga trabahong ginagawa ng administrasyon. Especially ang kay Bongbong Marcos. Mali. Niya, puro pambabatikos yung ginagawa niya noon. 'Di ba? Pag-atake, kung lalo-lalo na sa mga Duterte, pagsagot ng hindi naman niya dapat sagutin, pagtatanggol dun sa mga hindi niya dapat ipagtanggol, 'di ba? Pati si Tulfo pinagtanggol niya na. Tapos si Lisa Marcos. Although si Lisa Marcos naman daw ang amo nito, pero nagkatrabaho siya sa Office of the President. Okay? So, yan ang dapat na trabaho niya, magbigay ng magagandang balita na ginagawa ng administrasyon, pero hindi. So, yung mga Pilipino o yung mga tao, yung mga media, nasanay sa ganyan niya style. O ngayon, nako-corner siya sa pinakita niyang style. Puta, mahilig ka magbanat, mahilig ka magtanong, o ayan, mahilig ka mangupal, o ayan, kinupal ka tuloy. Actually, tama naman eh. Hindi naman to yung tanong ni ate, yung media, hindi naman yung tanong na balagbag eh. Hindi yung balagbag. Kumbaga, ang ganda nga ng pagtatanong niya eh. Ay, ma'am, kailangan natin yan kasi kailangan natin yung doktor kasi doktor ang makapagsasabi. Hindi. Wala namang problema. Okay naman ang presidente. Hindi naman siya doktor, ma'am. Ayun na, putang ina na, sulpalpal na siya. Kaya tignan niyo yung ngiti niya, no? Ngiting aso, pilit. Supalpal eh. Totoo lang. Hayaan na natin yan si Bongbong Marcos dahil nga nako. Ayan ay bahala na siya sa buhay niya kung anong mangyari sa kanya. Baka karma niya yan. Ito, bago tayo magtapos mga pare, good news muna tayo. Okay lang ba? Okay lang ba tayo good news muna? Okay? Ito muna tayo. Ito. Ito kay Senator Cheese. Ito, malakasang proteksyon kontra rabies. Senate Bill number 1434 authored by Senator Cheese Escudero. Local veterinary offices. Dapat may benepisyaryo at opisina ang bawat munisipyo. So dapat yan.
dapat sa munisipyo meron yan. Kasi yun ang unang pupuntahan. So, ewan ko, dapat libre din to Pero malamang libre to kasi sa ano ito gobyerno to Local Rabies Control Committee. Bubuo ng grupong tututok sa anti-rabies program sa bawat probinsya, lungsod at bayan. Okay? Ang ganda, di ba? Community collaboration, mga kinatawan mula sa Health Office, DepEd, PNP at mga NGOs na pagplano ng aksyon kontra rabies. Kasi marami tayong ang daming aso sa kalsada, di ba? Hindi naman to aso, pusa, 'di ba? Ang daming aso sa kalsada na yung aso ng mga yung mga kapitbahay niyo, 'di ba? Na walang tali, hindi pinapapasok sa loob, gala lang ng gala sa labas. Ang laking perwisyo kasi niyang mga 'yan. Hindi naman sa inaano ko yung mga hayop pero perwisyo 'yan unang-una pag nakakagat, 'di ba? Lalo sa mga bata. Ang laking perwisyo niyan. Sino magbabayad niyan? Minsan nga, yung aso, yung may-ari ng aso, yung panggalit. Kasi naman kayo inaano nyo, nilalaro nyo Ay putya, hindi lalaruin yan kung nasa loob ng bahay nyo yan. Tapos yung eto pa, yung tain ng mga yan, di ba? Putang ina, kahit saan. Kahit saan yan, tumatae. Dapat yan, dinadakot ninyo. Alaga-alaga kayong aso, hindi nyo kayang dakutin. Ano pa? Kaya tabunan nyo lang ng tawag dito, buhangin. Ano pa? Minsan nakakaano yan, yung tumatawid bigla. Di ba? Nakaka-aksidente yan ng mga nakamotor. Lalong-lalo na yung mga nakamotor. Putya ka na, biglang-biglang bumubulaga yan. Hindi mo naman alam kung saan manggagaling Lalo sa mga eskinita. So, dapat nagkaroon tayo yung parang ikakapon yung mga na yan para hindi na dumami ng dumami. Kasi ang bilis magparami niya nila Kapag dumami, nakanganak na naman, dadami na naman, nagkakaroon ng tuta, di ba? So yun, pwede sana yun, isama dyan sa sa local rabies control, di ba? Hindi ko alam kung paano mangyayari yun, pero sana may mga ganun, Senator Chis Meron naman siguro yan, kasama yan siguro. Hindi lang to kumbaga vaccination, hindi lang to kailangan pag-usapan talaga to na hindi na dumami yung mga aso. Yung mga aso sa kalsada. Saan na lang tumutubo yung mga. Hindi naman tayo against sa mga animals Hindi naman. Kasi may pusa ako Ayoko lang ng aso kasi hindi ko kaya yung energy ng aso, masyadong mataas. Okay na sa akin yung pusa, nandyan lang yung pusa. Sige lang, kain ka lang. Yung aso kasi pag pasok mo ng bahay, sumasalubong Diba? Hindi kaya ng energy ko yun, yung mga ganong kataas ang energy yung mga aso. Hindi ka naman, may aso rin naman kami dati, kaya alam ko yung energy nila. Pero hindi ko kaya yun, kaya okay na ako sa pusa. Pero yun yung gustong mangyari na yung mga tae, di ba, mabawasan. Di man mawawala kasi may mga matitira pa rin. Pero mabawasan yung mga aso sa kalsada. Tapos ang ingay pa niyang mga yan sa gabi. Totoo. Yun lang. Diba? At least mabawasan, ikapon yung mga lalaking aso para hindi na dumami ng dumami. Tapos ito, vaccination, yung vaccination and awareness para na igtingin ang vaccination drives, animal control. Yan, yung animal control, yan pala. At information, dissemination. Hindi ko alam kung ano dissemination. Siguro to inform the LGUs o yung mga natin, mga kababayan natin. So maganda tong gustong mangyari ni Senator Chase. Maganda yung magkaroon ng opisina talaga sa para isang takbuhan na lang. Alam niyo ba ang mahal din ng mga paturok niyang anti-rabies na yan? Ang mahal. Paano kung yung may alagang aso mahirap lang kawawa ka. Paano pag wala ka rin pera? 'Di ba? Maganda yung magkaroon dito ng sana libre. Libre lang 'to yung mga ganito. Salamat Senator Chis at may nakakaisip ng may mga senador pa rin nakakaisip na para sa mga mahihirap talaga Samantalang ibang senador diyan kagaya ng Bilyar.
Putang ina, kung gaano sila katahimik, putya ganun na din tumahimik yung issue nila dun sa prime water. Ano to, tumahimik na yung daloy ng tubig? Hindi ko alam ha. Kayo mga bilyar kayo ha. Ba't tayo galing ng tatay nyo pero kayo, ang dalawa. Although magaling naman si Mark Villar, pero bakit kasi kayo tahimik? Sabagay, ano niya nga pala yan? Mark, tahimik lang. Ito pa, ito yung last natin. To kay Senator Bongo naman to. Ako po si Delia Abanyo, sa taga Minipores, Barangay 23. Nianhi po ko diri sa Malasakit, kay mga Ibtabang po. Ako ang may sakit na kanser. Noong August, doon ko naramdaman yung sakit. Cervical cancer ang sakit ko. Kailangan ko magpa-radiation, chemo. Katapos daw noon, operahan. Yun po ang laki ng billing ko. Kaya lumapit ako sa Malasakit. Sa kaawa ng Alam nyo, itong cervical cancer, medyo dumadami na yung ano nito ha. Ano nito mga nababalita nito o na dumadami na sila. Dumadami na yung cervical, nagkakaroon ng cervical cancer. Hindi biro kasi mahirap din to, lalo cancer. Pag sinabi mong cancer, medyo matindi yan. Kaya maraming salamat dito sa mga Malasakit Center at dun sa mga tumutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga mahihirap. Meron din akong classmate, hindi. Ano ba yun? Kabanda ko dati. Lumapit siya sa akin na yung asawa niya daw. Merong stage 2 yata, stage 2 cervical cancer. So lumapit siya sa akin at syempre, may kakilala naman tayong staff ni Senator Bongo. Kaya chinat ko. Sabi ko, ma'am, baka pwede pwede nating tulungan tong kaibigan ko na yung asawa niya mapagamot diyan sa yung sakit niya, cervical cancer. Ayun, inano natin 'yan. Nilapit natin 'yan doon sa staff ni Senator Bongo. At walang tanong-tanong, talagang alam mo 'yun. Ano 'yan, fill upan po ito. Tapos ito po yung yung number. Tapos tatawagan po namin siya pag okay na po. So parang I think 2 days tinawagan na siya, kinausap na kung anong mangyari. Tapos ihintayin lang yung billing para sasagutin na ng Malasakit Center yung bill nila. Kaya palakpakan, malupit. Ito yung mga kailangan ng mga Pilipino, hindi yung mga ingay-ingay diyan sa Senado. Hindi yung mga chismisan, ha? Kasi di ba may mainit na chismis na naman ngayon itong si Maharlika nga, nagpapakalat ng chismis na naman. Kasi nga ang mga Pilipino, chismoso, kakagating talaga yung mga chismis. Si Yusek Gades, ang chinichismis niya na si kabit daw ni Browner. Anak ng putya naman. Yung asawa ni Browner may issue, pero wag namang kasi parang ang lumalabas diversion kasi mainit, chismis. So pagpupukusan ng mga tao, pag-uusapan. So yung issue natin o yung talagang yung flood control anomalies na issue natatabunan, di ba? Ganyan ang parang diversionary tactics na naman ba to? Ha? Hindi na kayo tumigil O, di ba napapansin nyo ba nawawala na yung yung issue sa flood control dahil sa ginagawa din ni Lacson at kung sino-sino pa diyang mga pinapakalat nila. Si Pastor Kibuloy, pinapaingay ulit nila si tawag dito, si Senator Bongo, di ba? Sila yung iba pang senador pinapaingay nila. Tapos si Atong Ang, ayan. Tapos meron na naman ito, diversionary. Ewan ko, parang diversionary tactics kasi. Mapapansin mo, imbis na pag-usapan natin yung mga totoong issue na nangyayari sa bayan, pinag-uusapan yung mga kabit-kabit chismis. Anak ng putya naman. Alam kasi niya, nakakagati ng mga Pilipino pag chismisan. Pero pag yung mga issue na to, medyo natatabunan na nga. Dahil, alam nyo, nakaka-frustrate Napo-frustrate na yung mga kababayan. Bayad kami ng bayad ng tax, tapos ganito nangyayari.
Ay bahala na kayo sa buhay niyo. Parang gano'n eh. Kaya mga Pilipino, hinahayaan na lang, nawawala. Imbis na ano sila na alam mo 'yon, na-encourage sila na panoorin, na alamin kung ano nangyayari sa pondo ng bayan, nawawala na kasi nga kung ano-anong issue ang binabato, tinatakip nila. Siyempre, ikaw Pinoy, tsismoso ka. Ay doon ako sa tsismis. Mas exciting kaysa dyan sa flood control. Eh, wala namang exciting dyan. Nandiyan si Lacson. So, tsaka na kung ano-ano ang pinagagawa niya ni Lacson. Kumuha ng ano tawag dito? Testigo. Ang nangyari, siya rin sumagot. Diyos, eto, tinabangan ako. Kaya umaasa ako na makagagaling ako sa akong sakit. Nang dahil dito sa malasakit. Malasakit ang pag-asa namin. Kung wala ang malasakit, siguro maraming namatay sa amin. Kailangan talaga mapadayon sana yung malasakit dahil ang dami-dami niyang natulungan sa mga may sakit katulad ko. Lahat-lahat ng mga problema namin, mga kapobrihan, ang malasakit ang madaling maduulan. Senator Bongo, maraming salamat sa iyo dahil tuwing pumunta kami dito sa malasakit, walang tumatangging tumutulong, nandyan ka palagi. Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. Maraming salamat sa iyo. O, di ba? Palakpakan. Oh, tapos binabatikos nyo yan. Binabatikos si Trillanes yan. Si Trillanes, ano nagawa? Putya, perwisyo yan eh. Ano ginawa ni Trillanes? Nag-ingay, kung ano-ano sinasabi, wala. Pero ito, si Senator Bongo, kita mo? Putya, yung PhilHealth na nga lang eh. PhilHealth. Philippine Health. PhilHealth. Putang ina, wala ka naman makuhang tulong. Meron, oo, pero kukunti. Imbis na sila dapat, yung sumasagot, alam nyo dapat ano na yan eh. Dapat ano na yan eh. Ang PhilHealth na sumasagot ng mga bill ng mga Pilipino para hindi matakot magpa-ospital. Alam nyo, hindi naman natatakot ang mga Pilipino na malaman yung sakit nila eh. Alam nyo kinakatakot? Ha? Yung hospital bill. Yung hospital bill, putya, pag nakita nila, putya, mamamatay sila sa taas. Ayun ang nakakatakot. O, saan nila kukunin yun? May sakit na nga sila, may ang laki pa ng hospital bill. Imbis na gawin ng mga politiko natin, kagaya ng ginagawa nito ni Senator Bongo, eh ayusin na yung health system. Anak ng putya, kung ano-anong pinaggagawa, nakaw ng nakaw, mga tarantado. O tawag nyo nang gawin niya mga flood control, putang ina, ninanakaw nyo naman eh. Ang gawin nyo, yung health system, magkaroon ng mga libreng ospital sa bawat city. O hindi, bawat probinsya, bawat ano, halimbawa, dyan sa Capiz, lahat, may isang ospital dyan libre. Basta isang city. O, bawat lugar. O, halimbawa, sabihin na natin saan ba pwede? Sa Payatas, sa Pasay, o, di ba? Dapat merong mga ospital dyan, bawat city. Hindi yung... Tsaka libre ha, huwag yung pamili. Tanginang. Ang ganda sana yung plano ni Yorme. Ang ganda nun, ay ewan ko na lang kung... Sabi niya, kasi kasama kami nun, nag-interview kami sa kanya nun yung bagong ospital ng Maynila dyan sa may tabi ng Manila. So, ang ganda, puntahan nyo. Puntahan nyo pag may time kayo. Ano yun? Ang sabi niya, meron akong blueprint nito. Maganda to. Pag ako nanalo bilang presidente, i-implement ko to. Bawat syudad, bawat lungsod, magkakaroon ng ganto. Ganto pare-pareho. Na lang, itatayo na lang. Hanapan na lang ng lupa. O, tsaka libre. Ganon sana eh. Puta kasi binoto nyo si Bongbong Marcos eh. Wala namang alam yan eh. Oh. Ano nangyari? Puta lalo tayong naghirap. Kaya nga sabi nung isang influencer si Boss Liam. Ano daw eh? Buti daw hindi si Kalimutan ko eh. Kung si Bongbong Marcos daw ang presidente natin nung pandemic, 'di ba? Naalala nyo nung pandemic.
Hindi na daw tayo mamomroblema ngayon. Kasi daw, patay na daw tayo lahat. Totoo naman, putang ina, kung ngayon ang presidente mo, kakamot sa ulo, anong gagawin natin? Putang ina, patay talaga tayo lahat. Buti na lang, kaya salamat pa rin sa Panginoon at si Pangulong Duterte ang presidente natin nung panahon na yun. At kahit papano nakasurvive ang mga Pilipino, di ba? Oh. Hoy, take note yung mga ibang vaccine na na pinadala dito, yung sa China galing, pucha, libre po yun. Oh. May mga tinurukan ng Sinovac dyan. Ipatanggal nyo yung tinurok sa inyo, yung mga anti-China dyan. Hindi nyo kasi pinupolitika nyo, hindi nyo magets. Ha? Wala namang pag-uusap kasi, usap ng presidente yan tsaka ni Xi Jinping. Dalawa yan ang panahon ni Pangulong Duterte, wala namang ganyan eh. Ngayon lang eh. Paano presidente? Paano makakausap? Hi. Hi ng hi. Anyway, maraming salamat mga pare. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe to my channel. Huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng aking video. Paring RJ sa Facebook, Paring RJ TV sa YouTube at Paring RJ Banatero sa TikTok. Vox Populi. Uy, talsik pa yung laway ko. Vox Populi tuwing Sabado 6 to 8 p.m. SMNI DCIR 1026. Paki-subscribe po dyan. Banateros 2.0 at ang ating mga tropang Banateros. Palakpakan. Alright, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.